Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, ang gobyerno ay tinatag upang magsilbi at protektahan ang kapakanan ng mamamayan. Subalit sa pagpasok ng Marcos Jr. administration, tila unti-unti nang nakakalimutan ng mga nasa posisyon ang tunay nilang tungkulin. Imbis na serbisyo, pansariling interes at kapangyarihan na lamang ang inuuna ng mga politiko. Dahil dito, napapanahon na upang maibalik ang tunay na serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. At yan ang isinusulong ngayon ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa ilalim ng kanyang kampanyang Ayusin Natin ang Pilipinas. Ako'y magtatrabaho lang at tutulong para mabigyang solusyon ang ating mga kinakaharap na problema. Hindi maikakaila, sabay-sabay ang kinakaharap na problema ng bansa, laganap na kriminalidad, walang humpay na pagtaas ng presyo ng bilihin at higit sa lahat ang talamak na korupsyon sa loob mismo ng pamahalaan. Sa paglala ng sitwasyon, tila bingi at bulag naman ang ilang nasa kapangyarihan. Imbis na tugunan ang krisis, mas lalo pa nilang nilalamon ang kaban ng bayan. Tila walang takot at walang konsensya. Kaya't malinaw ang paninindigan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ang pagtakbo niya bilang senador ay hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa mas malawak na kapakanan ng sambayanan. Anya, ito ay bahagi ng kanyang advokasiyang Ayusin Natin ang Pilipinas, isang panawagan para sa tunay na pagbabago, tunay na malasakit at isang gobyernong muling magiging tapat sa taong bayan. Ang una-una ko pong advokasya, ako'y magtatrabaho po. Pupunta ako sa politika, hindi ko hanap ang pera. Hindi ko hanap ang katanyagan. Nasa akin na po lahat yun. Hindi ko na po kailangan yun. Binigyan din ng butihing pastor na isa sa kanyang pangunahing hakbang laban sa katiwalian ay ang pagtatatag ng isang Truth Commission, isang makapangyarihang mekanismo na binubuo ng mga ordinaryong mamamayan na magsisilbing mata at tinig ng bayan sa pagbusisi at pagbunyag ng mga kaso ng korupsyon sa loob ng pamahalaan. So, yung aking pong paggobyerno ay ang tinatawag na laban sa korupsyon. Yung governance and anti-corruption. Gagawin ko ang isang pagtatatag ng isang Truth Commission. Binubuo ito ng mga ordinaryong mamamayan upang imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon sa loob ng ahensya ng gobyerno. At upang magkaroon ng takot ang mga kawatan sa gobyerno, isa si Pastor Quiboloy sa mga sumusuporta sa pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga mapapatunayang nagnakaw ng pera ng bayan. Susuportahan ang pananaw na ito ng isang advokasya pa rin na may parusang kamatayan o death penalty sa mga korap na politiko na napatunayang may sala sa malawakang pagkubkob o sa pagwawaldas o pandarambong ng pera ng mga Pilipino. Kaugnay nito, itutulad din ni Pastor Quiboloy ang pagpapababa ng ceiling ng plunder mula 50 milyong piso patungong 1,000 piso. Yan po ay advokasya rin ng isa kong kasamaan sa PDP laban, si Atty. Vic Rodriguez. Pareho po kami riyan. Death penalty at ibinaba niya ang ceiling ng plunder from 50 million naging 1 million na lang po. Kung ako matutupad, kahit po 1,000 lang, kailangan may death penalty na sapagkat ang maliit na pagnanakaw at ang malaking pagnanakaw, pareho lang yan sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao. Sinabi din ng butihing pastor na ang tagumpay at pag-unlad ng kanyang nakamit sa pamumuno ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ay magiging batayan ng kanyang pamamahala sa buong bansa. Kaya't ako po ay narito pumasok sa magulong politikang ito, hindi upang magkapera, hindi upang kumamal ng pera o kaya maging tanyag, hindi po. Magtatrabaho po ako tulad ng ako'y nagtrabaho sa Kingdom of Jesus Christ. Zero corruption, pagpapaunlad ng mga sinasakupan ko. Sa kampanya ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na Ayusin Natin ang Pilipinas, sinisiguro niya na sama-samang kikilos ang bawat mamamayan upang maibalik ang gobyernong tapat, makatao at tunay na para sa bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News.